Yun mga buddy, sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. At yan, solo flight tayo ngayon mga buddy. Kain muna tayo, inabot na tayo ng tanghali sa daan. So kakain tayo sa mamahalin mga buddy. Tingnan nyo yung kakainan ko. Ayan o, 5 star kambingan and bulaluhan. So dyan tayo kakain mga buddy. So may iba lang ako mga buddy. Bago ako papunta dito, nalit kong nabasa mga buddy ay nag-chat si Ate Angel sa akin na pumunta daw doon si Nanay Gina. Ito na nga yung sabi ko mga buddy na nagwawala daw. Sabi daw kay Ate Angel, wala daw kaming mga konsensya. So wala daw konsensya mga buddy. Ibalik daw yung anak niya si Kuya Jan. Alam naman natin mga buddy si Kuya Jan, diba? Nasa Tarlac, dinala doon ni Kuya Renji. Actually mga buddy, may usapan yan dati na pumunta sila doon sa parking, kung maalala nyo, kasama si Kuya Renji, si Jan, tsaka si Nanay Gina, na kung babiyahe ako, pwede kong isabay si Kuya Jan. Ang problema, nung bumiyahe ako nung pumuntang Pangasinan, puno kasi kami noon. Kaya hindi namin naisabay si Kuya Jan. Tsaka ako mga buddy, personally, kinausap ko na rin si Kuya Renji na ayoko nung ganung setup mga buddy, kasi nga alam ko na yung ugali ni Nanay Gina. Diba dati mga buddy, dinala ko ng Pangasinan si Nanay Gina, maayos yung usapan namin, diba? Ang sabi ko, 2 days balik, ay 3 days ata yun dati. So 3 days lang siyang mawawala. So pagka 3 days hindi nakabalik si Kuya Jan, pumunta sa bahay, nagwawala, si Mrs. din yung nandun, sabi niya na ibabarangay niya kami. So mula nun mga buddy, ano na yun, parang tumanim yun sa isip ko na, tsaka sinabi ko rin kay Kuya Renji na may capacity si nanay na ganyan magreklamo, kasi hindi naman alam kunyari ng barangay na may ganun nga si Nanay Gina, may something na minsan sinusumpong ganun. So syempre baka paniwalaan ng authorities. At yun nga, tinawagan ko si Nanay Gina noon, nasa biyahe na kami, tinawagan ko si Mrs. Pinakausap ko si Jan kasi nasa biyahe na kami noon pauwi. Kaya yun, medyo kumalma at pinag-intay ni Mrs. doon sa bahay. At yun nga, nung may usapan ulit sila nila Kuya Renji naman na dadalhin sa Tarlac si Jan at may iwan si Nanay Gina, sabi ko, yun nga sasabay sa akin. Umuo lang ako mga buddy noong sinabi nila, kasi nga baka may pwesto, kaso wala nga. At saka syempre mga buddy, sinabi ko na rin kay Kuya Renji na hindi na, parang alanganin na ako, kasi alam ko na yung ugali ni Nanay Gina na ganun yung sinasabi niya. At baka kung ano na naman yung gawin, kasi si Mrs. nagulat din dati kasi nga nagwawala sa bahay yan mga buddy. At kung ano-ano yung pagsasabi syempre sa mga kapitbahay, nakakahiya. At yun nga, hindi ko alam kung anong usapan nila Kuya Renji, kasi si Kuya Renji hinatid niya doon si Jan sa Tarlac. Pero napapanood ko yung mga vlog nila, okay naman siya mga buddy, okay naman si Nanay Gina, okay naman lahat. Hindi ko lang alam kung may naipangako si Kuya Renji na oras o araw ng pagbalik sa kanila. So yun kasi talaga yung hintayin ni Nanay Gina, kung ano yung sinabi mong oras, araw, yun talaga yung hihintayin niya. Pag wala, yari ka. Kaya hindi ko alam mga buddy kung ano yung mga naging setup nila. At ngayon nga, pumunta dun sa bahay, nagchat sa akin si Ate Angel na nagwawala na naman daw si nanay. Wala daw kaming mga konsensya, ibalik daw yung anak niyang si Jan. So sabi niya, tingnan ko na lang daw sa CCTV. So syempre si Ate Angel nagulat din mga buddy, kasi wala si Ate Angel nun eh, si Mrs. lang. At si Mrs. daw nasa kabila. So nagulat siya, bakit daw ganun. Babarangay daw ulit kami, wala daw kaming mga konsensya, nagagalit daw, nagwawala daw sa gate. So titignan ko mamaya mga buddy kung paano at kung ano yung gagawin. So yun, kasi mga buddy, medyo alam ko kasi yung ugali ni Nanay Gina. Mawala lang yan si Jan ng kaunting panahon, talagang hahanapin niya yan. Pag sinumpong, sabi ko nga siguro pag laging busog, nakakain, okay din. Pero yun nga, minsan may sumpong talaga si Nanay Gina na hindi natin malaman o hindi natin maunawaan. Yun nga, sinumpong siguro. Kaya yun mga buddy, so yun, siguro si Kuya Renji na lang bahala doon. Kuya Renji, kung mapapanood mo to, puntahan mo si Nanay Gina, baka kung ano na naman yung gawin. Ako kasi mga buddy, hindi ko na alam yung bahay nila Kuya Renji, lumipat na kasi sila.
Yung alam ko dati yung lumang bahay nila. Pero pagkakaalam ko kasi napanood ko sa mga vlog, lumipat na sila kasi nagbukas sila ng maliit na tindahan. Yun, hindi ko na talaga alam yung bahay ni Kuya Renji, mga buddy. Ewan ko lang si Nanay Gina kung alam niya yung bahay ni Kuya Renji. At ako hindi ko kasi alam, mga buddy. So yun, Kuya Renji, kung makapanood mo to, punta mo si Nanay Gina kasi yari ka. Wala akong ano dyan. Sabi ko, di ba, kinausap naman kita na ayun nga, pag makalingat yan si Nanay Gina o makaisip yan, mag-iiba yung isip niya ni hanapin si Kuya Jan, at talagang wala kang magagawa, kailangan mong ibalik. Kumbaga parang kailangan mong dukutin sa bulsa mo para maibalik lang yan si Nanay Gina. Pero hindi ko kasi alam kung ano yung naging usapan nyo, kasi nung nakaraan tumawag din sa akin si Jan, di ba, na okay naman siya, nagtatrabaho nga, di ba? Ay sabi pa nga ni Jan, nakakapagpadala na siya sa mama niya. So ibig sabihin, nakakausap ni Jan si mama niya. Kaya ayun, mga buddy. So yun, mga buddy, hindi ko alam kung paano yung setup niya kay Renji. Di ba, tumawag si Kuya Jan na okay naman siya doon. Yan yung problema, kahit okay yung kalagayan niya, kung yung nanay naman niya nagkaganon, mga buddy, medyo alanganin, medyo hindi makapokus Kuya Jan. Pero nakay Kuya Jan na yun kung ano yung maging diskarte niya. Basta ako, mga buddy, pinaalam ko lang din sa inyo kasi mahirap na baka kung ano yung maisipan ni Nanay Gina, kayang-kaya niya pa rin kasi, mga buddy, mag take action sa mga ganyan kasi alam naman natin na hindi naman ganun pa si nanay ka kalala, kumbaga ano pa yan, may pinag-aralan niya si Nanay Gina baka problema lang hindi niya maisip yung kung ano yung minsan makakabuti sa kanila. Siguro hindi ko lang alam, baka nalipasan ng gutom, hindi ko masabi, mga buddy. Pero nakasama ko na rin naman si Nanay Gina, okay siya, mga buddy, lalo nung dinala ko sila sa Pangasinan. Pag laging may kausap si Nanay Gina, sabi ko nga doon na sila tumira kasama ng nanay ko, pero ayaw niya. Nanay ko kasi mag-isa lang din doon, minsan yung pamangkin ko. Sabi ko doon na sila tumira. Oo lang si Nanay Gina dati, pero mga ilang araw sabi niya ang hirap daw doon. Tapos wala daw siyang pagkakitaan, mga ganon. Tapos pag nandito naman sa Manila, gusto niya ulit sa probinsya, di ba? Pagtatanim-tanim daw siya. Kaya yun, medyo hindi ko rin alam kung paano si Nanay Gina Kaya yun, binalik ko sila dito. Ayan, nabubulol ako, mga buddy, medyo nagugutom na talaga. Ayun nga, in-update ko lang kayo, mga buddy. Yan, kasi nag-chat sa akin si Ate Angel nagwawala daw si Nanay Gina doon, baka kung ano na naman sabi ng mga barangay katulad dati, diba, baka ako ibarangay. So, mga buddy, kain muna ako at medyo nagutom na at malayo pa yung biyahe natin. Alright, mga buddy, paalam.